sa inyong lahat mga ka-members, mga SSS members dyan, GSIS, o kaya sa Pag-ibig members and another members like sa pensioner members natin sa social pension ng ating mga senior citizens. Okay? Now, if may magandang balita dahil hindi pa natapos ang or natatapos ang nakatakdang pagtaas ng inyong buwan ng pension, SSS pensioners. Now, matapos ang dagdag noong 2025, ngayong 2026, mayroon pang susunod na pension increase sa 2027. Wow, good news yan ha. Pero sino-sino ba ang makakatanggap? Pare-pareho ba ang porsyento ng dagdag? Kailan ito papasok sa inyong account? At magkano ang posibleng maging bagong pension ninyo? Alright, so panoorin ang video hanggang dulo dahil ipapakita natin ang simpleng sample computation. Linawin din natin ang mahalagang pagkakaiba para sa retirement, disability, death, at survivor pensioners. Okay? Alright. Pero bago tayo magpatuloy pa, paki-like ang video, subscribe sa Bing Ripole at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated tungkol sa SSS, GSIS, PhilHealth, DSWD at iba pang pension, benepisyo ng pamahalaan including senior citizens pensioners. Alright? So maaari rin inyong i-share ang video sa inyong mga magulang, lolo, lola at kaibigang pensioner. Baka hindi pa nila alam na may nakatakda pang karagdagang pension increase sa 2027. Okay, so unang balita. So ano ang SSS Pension Reform Program? Ang pagtaas ng pension ay bahagi ng SSS Pension Reform Program. So ito ang kauna-unahang multi-pension or multi-year pension increase na ipinatupad ng SSS sa halip na isang beses lang ang dagdag. Hinati ito sa 3 taonang tranche mula sa 2025 hanggang 2027. Ibig sabihin, may nakatakdang pagtaas bawat taon para sa mga qualified o kwalipikadong SSS pensioners. So ayon sa SSS, layunin nitong makatulong sa mga pensioner na nahirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain, gamot, kuryente at iba pang pangunahing pangangailangan. So magkano ang dagdag? Narito ang mahalagang detalye para sa mga retirement at disability pensioner. Ang nakatakdang dagdag ay 10% bawat taon. Para naman sa death or survivor pensioner, ang nakatakdang dagdag ay 5% bawat taon. Kaya tandaan, hindi pare-pareho ang porsyento para sa lahat ng pensioners. Now, sa retirement pension or pensioner, 10%. Disability pensioner, 10% din. Death or survivor pensioner, 5%. So, nakadepende rin ang aktual na halagang matatanggap sa kasalukuyang buwan ng pensyon ng bawat pensioner. So, anong nangyari noong 2026? Or nitong 2026? So, ang second tranche na pension increase ay original na nakatakdang ipatupad noong September 2026. Ngunit dahil sa tumataas na presyo ng mabilihin at pangangailangan ng mga pensioners, iniurong ito ng mas maaga at sinimulang ipatupad noong Hunyo or nitong June lang 2026. No? Ang mga pensioner na kwalipikado na hanggang May 31, 2026 ay sakop ng mas maagang implementasyon simula June. Okay? Samantala, para sa mga naging bagong pensioner o nagkaroon ng qualifying contingency mula Hunyo 1 hanggang August 31, 2026, ang kanilang increased pension ay nakatakdang magsimula sa September 1, 2026. Alinsunod sa panuntunan ng SSS, kung wala pa kayong natanggap na dagdag, huwag agad isipin na hindi kayo kwalipikado. No, maaaring kailangang tingnan ng petsa ng inyong retirement, disability or death claim at ang status ng inyong mga pension records. Okay, so may dagdag pa ba sa 2027? Oo. Batay sa opisyal na pension
reform schedule, mayroon pang third tranche ng 2027. So para sa retirement at disability pensioners, may isa pang 10% increase. Para sa death at survivor pensioners, may isa pang 5% increase. Okay. Now, mahalagang linawin na hindi pa ito hiwalay na 1,000 na pare-parehong matatanggap ng lahat. Na percentage based ang increase. Kaya nakadepende ang halaga ng pension ng bawat beneficiaryo. Now, sample computation para sa mga retirement pensioner. Halimbawa, ang buwan ng pension bago magsimula ng programa ay 5,000. Pagkatapos ng 10% increase noong 2025, no? So, 5,000 multiplied by 10% ay 500. So, yan ang dagdag sa 5,000. So, ang bagong pension mo ay magiging 5,500. So, sa susunod na 10% increase para sa 2026, ang 10% ng 5,500 ay 550. Kaya magiging 6,050 ang buwan ng pension. Sa 2027, kung papatawaran ulit ito ng 10% increase. Ang 10% ng 6,050 ay 605. Kaya ang estimated monthly pension ay magiging 6,655. Now, mula sa original na 5,000, umabot ang kabuuang dagdag ng 1,655 o humigit kumulang 33.1% pagkatapos ng tatlong sunod-sunod na 10% increase. So, iba pang halimbawa kung ang inyong pension pagkatapos ng 2026 tranche ay 4,400, ang 10% na dagdag sa 2027 ay tinatayang 4,400 multiplied by 10% equals 440. So, ang estimated new pension ay 4,840. Kung ang pension naman ay 880, ang 10% ay 880. So, ang estimated new pension ay 9,680. So, tandaan na mga halimbawa lamang ang mga numerong ito. Ang actual na halaga ay nakadepende sa official na pension record at computation ng SSS. So, andito yung sample computation para sa mga survivor. No? Halimbawa naman, ang kasalukuyang survivor pension, 5,000. Kung may increase na 5% increase, ay 5,000 multiplied by 5% equals 250. So, ang dagdag sa 5,000 ay 250. So, magiging 5,250. Kung 800 naman, 8,000 naman, ang kasalukuyang survivor pension, ang 5% nito ay 400. Kaya estimated new pension ay 8,400. So, muli, estimate lamang ito at hindi ito official na computation para sa isang particular na pensioner. So, kailangan bang mag-apply? Batay sa implementation ng pension reform and adjustment para sa mga kwalipikadong pensioner ay karaniwang nilapat sa SSS sa pension records. Ngunit mahalagang tiyakin na updated ang inyong information at walang problema sa pension account or disbursement account. Okay? So, maaring gawin nyo ang mga sumusunod. Tingnan ang inyong SSS account, suriin ang inyong bank disbursement account, ihambing ang dating pension sa bagong halagang pumasok, tingnan kung may mensahe o official na advisory mula sa SSS. Kung may problema, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na SSS branch or official na SSS contact channels. Okay, so wag ibigay sa ibang tao ang inyong password, OTP, or PIN, or kompletong account information. So, babala sa maling information, mag-ingat sa mga post na sasabing lahat ng senior citizen ay automatic makakatanggap ng SS pension increase. Hindi lahat ng senior citizen ay SSS pensioner. So, magkaiba ang SS pension at DSWD social pension. So, pakitandaan po yan. Ang SS pension ay para sa mga kwalipikadong miyembro at benepisyaryo batay sa contribution at iba pang requirements. So, ang DSWD social pension naman ay tulong para sa mga kwalipikadong indigent senior citizens. So, mag-ingat din sa mga post na
nagsasabing may pare-parehong 1,000 or 2,000 na dagdag para sa lahat. Ang SSS Pension Reform Program ay tinatalakay natin ay percentage-based yun. Okay? Alright, so bilang kabuuan, may multi-year SS pension increase mula 2025 hanggang 2027. Then, retirement at disability pensioners, 10% bawat tranche. Death and survivor pensioners, 5% bawat tranche. Okay? So, naipatupad na ng mas maaga noong June 2026 tranche para sa mga pensioner na kwalipikado or qualified hanggang May 31, 2026. Okay? May nakatakda pang sunod na increase sa 2027. Ang eksaktong dagdag ay nakadepende sa kasalukuyang pension at official na record ng pensioner. Okay? Mga ka-member, natanggap na ba ninyo ang inyong 2026 pension increase? Magkano ang dating pension at magkano na ito ngayon? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong karanasan pero huwag ilagay ang inyong SSS number or bank account or PIN or anumang sensitive na information. Okay? Paki-like at i-share ang video para mas maraming pensioner ang makakaalam. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na sa Bing Repole para sa malinaw, napapanahon at pagkatiwalaang information. Okay? So maraming salamat sa inyong panunood. Ingat po tayo sa lahat at magkita-kita tayo sunod na update. Okay? So have a great day and stay safe everyone. Ako si Virgilio Boy Arpilida, ex-barangay captain sa Barangay Parang, Cantinan, Surigao del Sur. Dako gayot ang akong pasalamat kang PBBM na iyang gipirman ang increase sa SSS nagtabang ini sa amo maintenance labaw sa tanan sa amo panginahanglan sa amo panginabuhi. Salamat kadyon Mr. President. Ako po si Melissa Grajo. OFW po ako dito sa bansang Qatar. Ako ay si Ismael Rasunabri Jr., taga Patunan, Calatrava, Negros Occidental. Tawag ako sa ngalan ng Marivic. Si Susan Garita, pensionada sa SSS for 10 years. Nagpasalamat ako sa ato administrasyon karon, ang ato presidente si BBM. Ato ang Finance Secretary nga si Ralph Ricto. Sir, salamat kayo aning inyong gibuhat. Kagapasalamat man ako sa aton presidente sang SSS nga si Robert Joseph Declaro. Papasalamat po ako sa increase para sa SSS pension ng aking asawa. Nagapasalamat din ako na nagdugang ang SSS ang among pensyon bisan paano. SSS nga akong nadawat, dako kayong katabang sa akong panimalay, sa akong pamilya. Sa amo ang maintenance, nagtinanglan og mga tamban, diha na ko gikuha sa SSS pension. Mga igsuon, kadtong wala pagayod nag-contribute sa SSS, ako kamo giyawhag, encourage ko kamo na hatag kamo ang inyong contribution kay sa umaabot nga katuigan nga moabot na kamo sa senior parehas dako gid kini natabang kanato. Madamo nga salamat. Salamat og nilintag na kabuntagon, pasalamatan ako ang tanan.